Pagkatapos ng napakalakas na lindol sa bansang Japan, ay isang trahedya na naman ang nangyari sa parehong bansa. Dahil isang eroplano ang nagliyab habang naglalanding ito at 5 ang kumpirmadong patay. 5 ang patay sa salpukan ng eroplano sa Japan. Nasa pulpa sa video ang pagsabog at pagliyab ng eroplanong mahigit 300 ang sakay. Yan at iba pa sa report ni Marlene Alcaide. Sa runway na ito kanina sa Haneda Airport sa Tokyo, Japan, bigla na lang sumabog at nagliyab ang kalalanding lang na eroplano galing Hokkaido. Pati ang dinaanan nito, nag-apoy rin. Sa video na ito, kitang-kita ang lakas ng lagablab. Mabilis namang rumisponde ang mga bumbero. Bukod sa labas, may sunog rin sa loob mismo ng eroplano at makikita ang apoy sa bintana. Mahigit 300 ang sakay niyan at sa kabutihang palad ay nailikas agad sila. Ayon sa mga otoridad, posibleng sumabog ang eroplano matapos sumalpok sa isa pang aircraft ng Japan Coast Guard. 5 miyembro nito ang namatay, bagamat nakaligtas ang kapitan. Inaalam na rin kung may Pilipinong nadamay. Dahil sa nangyari, naudlot ang isang flight ng Philippine Airlines mula Manila papuntang Haneda Airport dahil sa temporary closure doon. Ang pagsabog at pagkasunog ng eroplano nangyari isang araw lang matapos yanigin ng lindol ang Japan. Kitang-kita sa aerial video na ito ang lawak ng pinsala ng magnitude 7.6 na lindol na sinundan pa ng sunog. Maraming bahay rin ang nawasak at napitpit ang ilang sasakyan. Nag-iwan din ng lindol ng malalaking bitak sa kalsada. Pansamantala munang nananatili sa mga evacuation center ang mga apektadong residente. Pansamantala ring nakatira sa City Hall ang nasa 35 Pilipino roon. Sabi ni Philippine Ambassador to Japan Maylene Albano, nasa 1,300 ang Pinoy na nasa Ishikawa Prefecture. Ligtas silang lahat. Ayon naman sa DFA, sa OWA at sa DMW, ay wala namang mga kababayan natin Pilipino ang naiulat na nasaktan or nasawi sa nangyaring malakas na lindol sa bansang Japan. Pero kung sakali may mga kababayan tayong biglang mangailangan ng tulong doon, ay naglabas ang DMW at OWA ng numero na pwedeng tawagan para maaksyonan agad. Naglunsad ang Department of Migrant Workers ng hotline para sa ating mga kababayan at kanilang pamilya na apektado ng malakas na lindol sa Japan. Ayon sa ahensya, maaari silang tumawag sa Japan Help Desk ng DMW OWA. Gayon din sa Osaka hotline numbers ng DMW, MW o OWA. Samantala, pinaalalahanan din ng ating embahada ang mga Pilipino doon na maging alerto matapos ang inilabas na tsunami warning kahapon. Maaari umano silang makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng Yamagata at kahit sa Assistance to Nationals o ATN unit ng ating embahada. Una dito, sinabi ng DFA na nasa maayos na kalagayan ang ating mga kababayan doon. Dito naman good job ang ating gobyerno, lalo na ang DFA, DMW at lalong-lalo na kay Action Man OWA Admin Arnel Ignacio. Dahil talaga nakaalalay at nakasubaybay sila sa mga OFW or sa mga kababayan natin kapag may nangyayaring ganito sa ibang bansa. Magandang gabi po, ito po si Arnel Ignacio ng Overseas Workers Welfare Administration. Dito po sa nangyaring lindol sa western part ng Japan, sa Ishikawa Prefecture. Gusto lamang po namin ipahitid sa inyo na we are in full coordination at so far wala naman po tayong mga natatanggap na reports na meron po tayong mga nadisgrasyang mga kababayan. We have about 1,287 Filipinos in that area and makakaasa po kayo na tayo ay tututok dito sa ating mga kababayan para sa kanilang kaligtasan. At para sa mga impormasyon, tumawag lamang po sa 1348 if you're in Metro Manila, outside Metro Manila, plus 02. Lagdagan nyo lang po ng 02-1348 and outside the country, plus 632-1348. Again, we will assure you that we will be fully monitoring ang kanila pong sitwasyon dyan. Maraming salamat po at Happy New Year! So ayun guys, kapag may kamag-anak kayo or kakilala sa Japan na nangangailangan ng tulong ngayon, ay ilalagay ko din yung number na pwedeng tawagan para maaksyonan agad ng DMW at ng OWA na nakabase sa Japan.